'di ba pinag-iinitan ng ang SMNI at gustong tanggalan ng prangkisa. Oy nga pala, panoorin niyo yung vlog natin patungkol sa natanggal na yung Smart Magic. Budol yan, pambubudol yan. May nag-message sa akin nga na kung sino man na pinaltan lang ang pangalan. Ano pa? Correct. Smart Magic pa rin ang gagamitin. Huwag nyo kaming binubudol. Mambubudol ang heyo. Hindi lang yung Kuting ang mambubudol pati alam ko ideya yan ni Sawa si Sawa, kaya yung si Sawa yung malaki ang tiyan, busog na busog yun siya Okay, so pinag-iinitan ng SMNI dahil nga po di umano ay naglabas ng fake news na ang laki daw ng ginastos ni Speaker Romualdez sa kanyang mga biyahe, 1.8 billion. So gala din siya ng gala. Well, pag-usapan din natin yung kanyang pagtakal-takal ng bigas sa Cebu. Mukhang mapapahiya po yung napahiya, may kahihiyang nangyari. Mamaya natin i-discuss, no? Unahin natin itong main topic natin. So dahil nga po ginigisa ang SMNI, mukhang si PRRD ay isa sa magiting na magtatanggol. Hindi lang ang mga abogado ng network ni Pastor Quiboloy, hindi lang yung mga taong involved sa di umano'y pagre-release ng fake news, hindi lang yung mga bigating lawyers ng Sunshine Media Network, pati yata si PRRD haharap sa balak na panggigisa ng Kongreso. Bakit ang Kongresong ito inuunang gisahin yung bumabati ko sa kanila at kay Kuting? Hindi unang gisahin, wag mo nang kumbaga hindi unahin yung balak na gisahin yung mga smugglers. Anong klaseng Kongreso meron tayo? Ano na nangyari? 1 year na, 'di ba? Last year pa yata yan or mga first month of this year pa balak. Yeah, I think mga January yun Basta first quarter nitong taon na ito, balak imbestigahan yung May Kulma at kung sino-sino pang mga smugglers ng sibuyas at bigas, mga sindikato na nagpapamahal ng bilihin ng Pilipinas. Saan ka nakakita, Kuting? Isa sa matinding kahihiyan mo, ang sibuyas sa panahon mo umabot ng 800 pesos. Ngayon ang bentahan ng itlog per kilo na raw. Basta ang mahal na ng itlog ngayon mga atit kuya, hindi ka makakabili ng 5 pisong itlog ngayon or 6 pesos, 9 pesos na yata. Baka mabili mong murang itlog yung may crack na or basag na or wala na sa kanyang shell. Patatas, magkano ang kilo? Baka 300 na ngayon papasok na ang December, abangan nyo lalong magmamahal yan. Pag nagmahal ulit yan, alam na na mamayagpag pa rin ng sindikato at inutil talaga si Kuting. Samantalang yung Pangulo na sinusundan ni Kuting na ang ganda naman ng, salamat Kuya Rainier, na ang ganda naman ng performance, ay siyang balak gisahin sa Kongreso kasi syempre platform ni PRRD ang SMNI. At eto po ang line-up ng haharap sa panggigisa ng mga walang hiyang kongresistang ito. Siguro excited din silang gisahin si PRRD, no? Hindi lang ang SMNI. Dahil nga po, binabatikos ni PRRD ang Kongreso the most rotten institution daw, pinakabulok, 'di ba? Marumi, pinakakurap. So excited silang gisa-gisain si PRRD. Ready ba kayo? Sana may magparating kay PRRD sana may mga puting ahas na mag-leak, no, ng mga info kay PRRD tungkol sa mga traveling expenses, extraordinary expenses, o kung ano-ano ang mga naibulsang salapi na para mapahiya yan. Gigisahin kaya ni Congressman Marcoleta si PRRD? Syempre nasa Kongreso si Congressman Marcoleta. Sino-sino pa yung mga kongresong naandyan? Nandyan pa rin naman yata sino ba yun? Si Congressman Defensor, si Congressman Alvarez ba yun? Or Alvarado? Yung Big Five no, na bumabanat sa Katol Network na ngayon parang bait na. Parang okay na sila kay Tamba. Mukhang si Tamba na ang sinasamba. Marami namang mabubuting kongresista. Baka mga 10 out of 300. Nagkakaisa kasi well, si Madam GMA nandun. Tapos yung Ungab ba yun? Si Ungab, yung taga Davao na kongresista. Yan yung mga kaalyado ni PRRD. Mabibilang sa daliri natin ang mga kongresistang kakampi ni PRRD. The rest of the 312 congressmen, mga nagkakaisang batikusin si PRRD. At protektahan daw ang integridad. May integridad pa ba ang mababang kapulungan? Well, good luck. Ito po yung nakita kong post mga adat kuya. Kung sino-sino ang haharap sa Kongreso para gisahin, 'di ba? Ng mga kongresistang ayaw tawaging mga korap. Sila daw ay malinis, walang bahidungis. Ay ganun ba?
So sambang-samba kayo sa mga pagmumukha ni Martin Romualdez doon sa sa mga kape, sa mga mineral water, sa mga tarpaulin niyang pagkalalaki kahit na DSWD ang mamimigay ng ayuda. Eto po, ni-reveal ni Sir Jay Sonza kung sino ang haharap sa House of Representatives Committee on Legislative Franchise. May committee palang ganan. So siguro itong committee ng legislative franchise ang nag-hearing noon para sa katol na tinanggihan ng prangkisa, no? And sa tingin naman po ng ilang mga mambabatas, hindi naman talaga yan magagaya sa ABS-CBN ng SMNI unless mapagdesisyon na nila na tanggalan talaga ng prangkisa. Kasi ang katol noon expired na ang franchise, di ba? Ang SMNI naman ongoing ang franchise. And parang pinipersonal lang dahil nga binabanatan ng lower house. Sino-sino ang mga bigating haharap? JMC Law Dean Israelito P. Torion ng SMNI Lead Counsel and Spokesman. Si Attorney Gasolito Ferdinand Topacio, SMNI Special Counsel. Kilala ko si Attorney Topacio. Kasama namin sa radyo to dati and then nasa SMNI na ngayon. Nasa dating radio station pa rin ba namin si Attorney Topacio? Hindi ako sure eh. Attorney Ferdinand Topacio, nasa DWIZ ka pa o nasa permanent ka na dyan sa SMNI? Well, anyway, you're in good hands naman, Attorney Topacio. Attorney Harry Roque haharap din. Attorney Sal Panelo, of course, isa sa mga host din ng SMNI. Pati si JPE haharap sa mga bigatin, mga ate at kuya. Partida, secretary at political advisor ni Kuting, si JPE, na ang haba-haba ng buhay, pero haharap sa Kongreso. Hindi man lang ba masaway ni JPE itong si Tambaloslos? Pwede ba? Wag mo namang walang hiyain si Duterte o kaya itong SMNI. Ay kung walang hiyain mo, haharap ako dyan. Ayan na nga. Dr. Marlon Rosete, presidente ng SMNI. Thank you so much po, Ate Mia Velasco, Scholl. Attorney Rodrigo Roa Duterte, pampito sa listahan. Saan nga pala galing yung picture ni PRRD na ito na parang nakatoga siya? Ito lang naman yan, mga ate at kuya. Shinare ni Senator Bongo. Umattend sa San Beda ang ating dating Pangulo at ginawaran ng award ng San Beda University ang ating dating Pangulo. 1972 gumraduate. Nakamit niya ang kanyang Juris Doctor degree ngayon lang. Nandun si Senator Bongo kasama ni PRRD, of course. Ito yung very visible na special assistant to the president. SAP Bongo nga, di ba? Special assistant. Yung SAP ni Kuting, nasaan na? Anong ginagawa? Di ba may SAP din si Kuting? Yung asawa ng artistang maputi na di umano ay maraming pinagawang bahay at may iba ng chinuchok-chak. Niligwak na yung ganda-gandang asawa na artistang Tisay na parang Palestinian ang lahi. Sino yung tinutukoy ko? Comment nyo sa comment section. At least si Senator Bongo, ever loyal, tapos na bilang Pangulo si PRRD, kasama pa rin. Yung SAP ni Kuting, parang wala tayong nakikita. Dark Choco, si Choco na gatas. Anyway, going back, sino pa yung mga kasama dyan? Si Ka Eric, ito yung ginigisa dahil nga daw nag-release ng fake news na hindi daw totoo na 1.8 billion ang ginastos ni Tambaloslos sa kanyang biyahe. Ay kung hindi totoo, magpakita kayo ng resibo. For sure, si Ka Eric wala namang access sa audit report ng opisina ni Tam. Biro nyo yung 1.8 billion allegedly na kini-question ni Ka Eric ay gastos lang ni Tamba sa biyahe. Kung ako babiyahe ng 1.8 billion pesos ang worth, mga ate at kuya, baka sa mga 7-star or 5-star hotel ako tutuloy. Ang pagkain ko may mga ginto-ginto na, di ba? Also, may shopping spree. Baka hindi ko pa yan maubos kahit bumiyahe ako buwan-buwan, mga ate at kuya, kahit twice a month pa, hindi ko maubos ang 1.8 billion. Kahit na tigwa 1 million a night ang stay ko sa isang hotel. Talaga bang naubos yung 1.8? Patingin kami ng breakdown ng expenses, Tambaloslos. I-release mo nang makita na magkaala. Baka takot
Baka takot ilabas. Handa kayo talagang harapin itong mga bigating line-up kapag pinatawag nyo sa Kongreso? Ha, mga kongresista? Good luck. Sino pa? Dr. Lorraine Badoy. Ayan. SMNI Affairs Director, Network Consultants, kasama rin. Law firm ng Torion and Associates, lawyers of the College of Law sa Jose Maria College. Haharap ang SMNI. At syempre kasama siguro si Kuya Jay Sonza sa mga magtatanggol sa SMNI kapag ginisa-gisa. De Calibre, sabi nga ni Ate Roxanne, ang nasa lineup. Sige, kaya? Good luck sa mga kongresista. Yung ibang kongresista dyan, mga makakaliwang grupo lang, yung iba nagtayo lang ng party list para kumamkam, wala namang law degree, hindi naman abogado, pero gumagawa kuno ng batas, hindi naman naiintindihan ang batas, gusto lang yatang kumamkam. Kayang banggain si PRRD? Excited ba silang gisahin si PRRD? Kaya ba nilang tanggalan ng prangkisa ang SMNI dahil lang sa balita ni Ka Eric na di umano'y 1.8 billion ang traveling expenses ng kanilang speaker? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.